pa ako ng kolehiyo. 18 taong gulang po ako ng panahong yon. Nasa 3 taon ako sa kolehiyo at kahit hindi kagandahan ay nagkaroon ako ng masugid na manliligaw. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Kyle. Graduating criminology student po siya, samantalang ako ay eduk student at nagkakilala po kami sa mutual friends at nagka-developan. 1 taon pong nanligaw sa akin si Kyle bago ko siya sinagot. Napakabait niyang lalaki, Kuya Barry. Hindi niya ako binastos o pinabayaan. Sa tuwing nag-aaway kami, siya ang nagbababa ng loob. Napaka-green flag po ika nga ng anak ko. Pero isa lang po ang pinagtataka ko sa kanya. Ang pagiging misteryoso niya. Sa loob kasi ng 1 taon, naipakilala ko na po yata sa kanya ang lahat ng kamag-anak ko. Naikwento ko na rin po lahat ng nangyayari sa loob ng pamilya namin. Pero siya, wala po siyang kibo tungkol sa lahat ng kamag-anak ko. Naikwento ko na rin po lahat ng nangyayari sa loob ng pamilya namin. Pero siya, wala po siyang kibo tungkol sa pamilya niya. Palagi niyang iniiba ang usapan sa tuwing nagtatanong ako. Sasagutin niya nga pero kaunting impormasyon lang. Nakakakaba dahil baka mamaya isa na pala akong iskabeche at may asawa o anak siya sa probinsya nila kaya ayaw niyang mag-open up ng tungkol sa pamilya niya. Pero nang dumating po ang aming first anniversary ay nagbago ang lahat. Bigla po niya akong inaya papunta sa probinsya nila na kaagad ko namang sinang-ayunan. Sa sobrang excited ko nga po noon ay niyakap ko siya ng mahigpit kasabay ng paghalik sa kanyang pisngi. OMG mahal, thank you. Sobrang excited na ako. Sabi ko sa masayang tono. Malambing siyang ngumiti sa akin at pinalibot ang matipunong braso sa aking bewang. Sabay hinalikan niya ako sa noo. Walang anuman mahal. Basta mag-ready ka. Baka abutin tayo ng 1 linggo dun eh. Paalala niya na mas nagpasaya sa akin. Sino po bang hindi matutuwa kung ililegal ka ng boyfriend mo at ni minsan ay hindi niya na mas nagpasaya sa akin? Sino po bang hindi matutuwa kung ililegal ka ng boyfriend mo at ni minsan ay hindi niya nabanggit sa akin ang pamilya niya kung hindi ako magtatanong? Pagkatapos eto na, makikita ko na rin sila sa wakas. Hanggang makauwi yata ako'y hindi na matanggal sa labi ko ang ngiti. Mabilis akong nagpaalam kay mama na sasama ako kay Kyle sa probinsya nila. Mabilis naman ako nitong kinunutan ng noo. Saan ba yan, Mary Ann? Sigurado ka ba? Baka naman mamaya kung anong mangyari doon ha? May babalang tanong ni mama. Ngumiti naman ako sa kanya at yumakap. Sa Capiz po. Fiesta raw po sa kanila eh. Alam niyo naman, unang beses kong makakapunta sa kanila, mama. Nag-aalangan man ang mama ko, ay pumayag na rin siya. Napatalon ako sa tuwa dahil hindi naging tutol. Napatalon ako sa tuwa dahil hindi naging tutol sa kanya ang pagkakaroon ko ng boyfriend at kahit itong pagpunta ko sa kanila. Pagkatapos naming maghapunan, pumanhik na ako sa kwarto upang maghanda ng mga dadalhin ko. 1 linggo lamang kami doon pero pang 1 buwan na damit ang dinala ko. Malay kasi natin kung anong pwedeng mangyari pagdating doon. Sa pagkakaalam ko pa, ay ang Capiz ay seafood capital of the Philippines. At kung may seafoods, paniguradong may dagat o lawa doon, kaya naman madami akong dala para in case na mag-swimming. 1 oras ko rin yatang inayos lahat ng gamit ko. Nang matapos ako'y pasado 11:00 na ng gabi.
Humiga ako sa ng mga magulang niya. Magugustuhan kaya nila ako para sa anak nila? May dapat ba akong dalhin? Yan ang tumatakbo sa isip ko. Unang beses ko pa lang kasi ito. Kaya hanggang sa bumiyahe kami ay kumakabog ang dibdib ko. Napabalik na lang ako sa realidad nang maramdaman ang mainit na palad ng boyfriend kong humawak sa kamay ko. At tipid siyang nginitian na matamis niyang ginantihan. Makailang beses niyang pinisil ang kamay ko. Ano? Ready ka na? Tanong ni Kyle na hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko. Sunod-sunod naman akong tumango. Nasa sakayan kasi kami ng bus papunta ng Capiz. Maraming tao at mataas ang sikat ng araw na kapag tumama sa balat ay mas... Nasa sakayan kasi kami ng bus papunta ng Capiz. Maraming tao at mataas ang sikat ng araw na kapag tumama sa balat ay mas... Lumakad ako pabalik at tumigil sa harap ng bilihan ng donuts. Bumili na rin ako para sa mga kapatid ni Kyle, kung meron man. May kaming bumaba ng bus ni Kyle at nagtungo sa sakayan. Kung kanina'y napakaliwanag, ngayon naman ay akala mo'y lalamunin ka ng kadiliman. Niyakap ko ang sarili ko nang umihip ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Sumakay kami sa isa naming nakitang ng kadiliman. Niyakap ko ang sarili ko nang umihip ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Sumakay kami sa isa naming nakitang trike. Nirentahan na ni Kyle para hindi na kami mag-abalang mag-commute at diretso na langin. Sumakay kami sa isa naming nakitang trike. Nirentahan na ni Kyle para hindi na kami mag-abalang mag-commute at diretso na lang sa kanila. Unang pinasok sa loob ng tricycle ang tatakang tanong ko. Bumaba ako para alamin ang nangyari. Saktong lumapit naman sa akin si Kyle. Kinuha niya ang magbayad. Humawak ako sa kong napakasakit. Ba't kasi puro lubak pa ang nadaanan namin? Kinuha niya ang magbayad. Humawak ako sa kong napakasakit. Ba't kasi puro lubak pa ang nadaanan namin? Nagkakamot ako ng ulo habang nakatingin sa papag. Ang nangyari sa kanya at hindi... Ba't kasi puro lubak pa ang nadaanan namin? Nagkakamot ako ng ulo habang nakatingin sa papag. Ang nangyari sa kanya at hindi pa niya kamiti sa bahay talaga nila Kyle. Dapat ay maging okay ako dahil hindi naman niya ako pinilit sumama. Baka masabihan pa akong maarte. Bulong ko sa isip ko. Tiningnan ko ang malaking arko ng pangalan ng barangay sa aking harap. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, ayaw na kasing ipasok ni Manong tricycle niya. Kaya lalakarin na lang, sabi ni Kyle nang tumabi siya sa akin. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Bakit naman? Sabi ni Kyle nang tumabi siya sa akin. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Bakit naman? Sabi ni Kyle nang tumabi siya sa akin. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Bakit naman? Sabi ni Kyle nang tumabi siya sa akin. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Ibang gamit tsaka naunang naglakad. Ibang gamit tsaka naunang naglakad. Ibang gamit tsaka naunang naglakad. Pakawala ako ng malalim na hininga at sinundan siya ng tingin.
Umiling ako at tumingin sa paligid. Pakawala ako ng malalim na hininga at sinundan siya ng tingin. Umiling ako at tumingin sa paligid. Nakaramdam naman ako ng bahagyang takot dahil madilim ang lugar. Mayo lahat ng balahibo ko sa katawan nang maramdamang may matang nakatuon sa akin. Marasa kong lumingon at nang walang makita ay napatakbo. Marasa kong lumingon at nang walang makita ay napatakbo. Nung nag-umpisang lumabas ng bahay at tumigil sa ginagawa ang mga tao nang makita kaming paparating. Napahawak ako sa braso ni Kyle. Para kasing ngayon pa lamang sila nakakita ng bagong salta. Napatigil kami sa paglalakad ng may sumigaw. Napalingon ako sa gilid at nakita kong tumakbo palabas ang isang batang babae na sa tingin ko'y nasa edad 12. Kasunod na noon ang paglabas ng isang matandang babae na sa tingin ko'y nanay ni Kayla. Napalunok na naman ako, Kuya Barry, dahil sa kaba na nararamdaman ko. Magulo ang mahaba nilang buhok. Malalaki ang mata nila at nakakatakot ang mga ngiti nila. Lalo na't walang buhay ang mga tingin nila sa amin o sa akin. Ayokong manglait pero sira-sira ang ngipin, katakot ang mga ngiti nila. Lalo na't walang buhay ang mga tingin nila sa amin o sa akin. Ayokong manglait pero sira-sira ang ngipin nila at kulang. Para bang hindi sila nadaanan ng toothbrush dito. Niyakap ni Kyle ang kapatid at magulang niya. Ano ka ba, girl? Di ba ito ang gusto mo? Makilala ang parents niya. Pero bakit naman ganito? Medyo hindi ko inaakala. Huminga ako ng malalim. Humakbang ako papalapit sa kanila. Tumingin naman sa akin si Kyle at masaya ang ngiti niya. Nay, siya ang girlfriend ko, si Mary Ann. Pagpapakilala sa akin ni Kyle, matamis kong nginitian ang nanay niya. Lumapit ako sa kanya at kinuha ko ang kalimutan ko, si Mary Ann. Pagpapakilala sa akin ni Kyle, matamis kong nginitian ang nanay niya. Lumapit ako sa kanya at kinuha ko ang kalimutan. Siguro kasi naglo-lotion ako. Ngumiti ang bata at mas nagsumiksik. Papasok na sana kami sa loob ng bigla kong maalala ang binili kong donut para sa kanila. Nagpasalamat sila sa binigay ko pero parang wala lang naman sa kanila. Dahil pagpasok namin sa loob ng bahay ay binitawan din nila yon. Maliit lang ang bahay nila. Kubo lang ito pero may 2 silid. Sa bahay ay binitawan din nila yon. Maliit lang ang bahay nila. Kubo lang ito pero may 2 silid. Sa bahay ay binitawan din nila yon. Maliit lang ang bahay nila. Kubo lang ito pero may 2 silid. Ngayon naman ay okay na kahit papano. Maya-maya pa'y napahigab ako dahil sa antok. Hindi ko na siguro hihintayin si Kyle at hahayaan ko na lang na makipagbanding siya sa pamilya niya. Tirik na ang araw nang magising ako kinabukasan. Masakit ang likod ko pero may ngiti pa rin ako sa labi dahil naalala ko ang sinabi ni Kyle na fiesta sa kanila. Ibig sabihin ay madaming gagawin. Chance ko na to para makapagpalakas sa nanay ni Kyle. Ika nga nila, a way to man's heart is his stomach. Niligpit ko ang pinaghigaan ko bago ako lumabas ng kwarto. Ang akala ko'y
sasalubungin ako ng maingay na lugar kasabay ko ang pinaghigaan ko bago ako lumabas ng kwarto. Ang akala ko'y sasalubungin ako ng maingay na lugar kasabay ng madaming gawain, pero napatangan na lang ako ng makitang halos walang tao sa loob ng bahay. Lumabas ako sa pag-aakalang sa labas sila gumagawa pero wala rin. Namewang ako't kumagat ang labi. Nasaan ang mga tao? Wala ba sila dito? Namewang ako't kumagat ang labi. Nasaan ang mga tao? Wala ba sila dito? Hindi ko alam kung namewang ako't kumagat ang labi. Ngumiti ako. Ngumiti ako. Si Katrina. Ngumiti ako. Si Katrina. Gumantay ako ng yakap sa kanya. Nasaan ang kuya mo? Ngumiti ako. Si Katrina. Gumantay ako ng yakap sa kanya. Nasaan ang kuya mo? Kung reklamo. Kinuha niya ang kamay ko para suriin. Kung reklamo. Kinuha niya ang kamay ko para suriin. Hindi naman kung reklamo. Kinuha niya ang kamay ko para suriin. Hindi naman malalim. Kung reklamo. Kinuha niya ang kamay ko para suriin. Hindi naman malalim. Kung reklamo. Kinuha niya ang kamay ko para suriin. Hindi naman malalim. Baka natuwa lang siya. Maalala ang kapatid ni Kyle. Maalala ang kapatid ni Kyle. Maalala ang kapatid ni Kyle. Muntikan na akong mapasigaw nang biglang may humarang sa amin. Isang matandang lalaki na may hawak na itak sa kanan nitong kamay na ikinalaki na. Muntikan na akong mapasigaw nang biglang may humarang sa amin. Isang matandang lalaki na may hawak na itak sa kanan nitong kamay na ikinalaki na lang kilala dahil sa galing manghiwa ng karne. Siya na ba, Kyle? Lang kilala dahil sa galing manghiwa ng karne. Siya na ba, Kyle? Ngumiti naman siya sa akin. Magaling kang pumili. Katulad ng iba. Nanlaki ang mga mata ko. Ngumiti naman siya sa akin. Magaling kang pumili. Katulad ng iba. Nanlaki ang mga mata ko. Anton. Anito. At ngumiti siya pagkatingin niya sa akin. Anton. Anito. At ngumiti siya pagkatingin niya sa akin. Ang ibig niyang sabihin, mahal ko, katulad lang din ang dinala ng mga kaibigan ko. Maganda raw kasi ang girlfriend nila galing Maynila. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pagpapaliwanag niya sa akin. Pinaningkitan ko siya ng mata na parang hindi naniniwala sa sinabi niya, pero inalo niya ako't mas nagpaliwanag. Kaya pinabayaan ko na lang. May pinag-usapan pa silang dalawa ng matandang lalaki na hindi ko maintindihan. Dahil biglang umihip ang malakas na hangin, kaya pinabayaan ko na lang. May pinag-usapan pa silang dalawa ng matandang lalaki na hindi ko maintindihan. Dahil biglang umihip ang malakas na hangin kasabay ng pagtingin ko sa kakahuyan. Dumaan ang kilabot sa batok ko. May mabangis na hayop pa yata dito. Pagkatapos nilang mag-usap, ay tumuloy na kami sa pupuntahan namin. Laking gulat ko nang dinala niya ako sa isang perya. Magkahawak kaming naglakad papasok sa loob. Puno ng taong nagkakasiyahan ng lugar. Kagad kong hinila si Kyle papunta sa Ferris wheel at agad naman kaming nakasakay. Nakangiti akong tumingin sa baba nang huminto kami sa itaas. Pagkatapos sa langit kung saan kitang-kita ang nagkikinangang bituin at maliwanag na buwan. Bumaling ako kay Kyle nang hawakan niya ang pisngi ko.
Walang pag-aatubili kong tinawid ang pagitan namin at hinalikan siya sa pisngi na ikinatigil niya. Matagal din siyang tumingin sa mga mata ko bago unti-unting sumilawid ang pagitan namin at hinalikan siya sa pisngi na ikinatigil niya. Matagal din siyang tumingin sa mga mata ko bago unti-unting sumilawid. Pagkatapos namin doon ay nagpunta naman kami sa isang booth kung saan kailangan mong barilin ng small pig. Pagkatapos namin doon ay nagpunta naman kami sa isang booth kung saan kailangan mong barilin ng small figures para makakuha. Dahil criminology student si Kyle ay naging madali sa kanya ang bumaril. Nakapagpatumba siya ng 20 na rubber ducks kaya ibinigay sa akin ng bantay ang isang malaking brown teddy bear na siya namang ikinakilig ko. Inaya akong kapagpatumba siya ng 20 na rubber ducks kaya ibinigay sa akin ng bantay ang isang malaking brown teddy bear na siya namang ikinakilig ko. Inaya akong pero mali pala. Dahil nang magbanyo ako ay may tao akong pero mali pala. Dahil nang magbanyo ako ay may tao akong nasa lubong na mahaba ang buhok at bumangga sa akin palabas. Pero mali pala. Dahil nang magbanyo ako, ay may tao akong nasa lubong na mahaba ang buhok at bumangga sa akin palabas. Yung nakita ko kagabi. Nananaginip lang ba ako? Nalilito ako, Kuya Barry. Wala na kasi akong maaalala na umuwi kami. Nang lumabas ako ng silid ay wala akong naabutang ibang tao. Lumabas ako sa bakuran nila at napangiti. Sa katabing bahay kasi ay may nakita rin akong kabataang sa tingin ko'y naabutang ibang tao. Lumabas ako sa bakuran nila at napangiti. Sa katabing bahay kasi ay may nakita rin akong kabataang sa tingin ko'y 4 na babae po sila at isang lalaki. Magandang araw. 4 na babae po sila at isang lalaki. Magandang araw. Mas Iloilo po sina Aaron at Jonah. Samantalang si Rose ay taga Bulacan at ang dalawa'y taga Davao. Inimbitahan lang din sila ng mga kaibigang makipiesta dito katulad ko. Sa makalawa pa naman ng fiesta kaya okay lang yan. Aniwi na nang punahin ko ang pagkawala ng banderitas at iba pang disenyo sa lugar. Ang off naman po kasi ng ganoon, Kuya Barry. Lalo na't piyesta pala sa kanila. Wala po tuloy buhay tingnan ng baryo. Para bang hindi masaya. Ngayon ko lang po na-realize na isa itong culture shock sa akin. Ni baboy po kasi o manok na ihahain sa piyesta ay wala akong makita. Ni nag-aalaga nga po ay wala. Kaya nakakakaba kung bakit ganun. Nakakapagtaka rin, wala po bang handaan dito? Pero kung wala naman palang ganap, bakit pa ako niyaya ni Kyle? Hindi naman po sa naghahanap. Pero bakit po, di ba? Ang layo-layo nito sa Maynila para uwian man lang. Nang magising si Kyle, ay pumasok ako sa loob. Nagpaalam muna ako sa kanila at sinabing babalik kapag naasikaso ko na ang kasintahan ko. Ako na ang nagtimpla ng kape namin. Laking gulat ko nang may karne sa ibabaw ng lamesa. Kyle, yung karne sa mesa, hindi ba masisira? Tanong ko sa kanya. Pumasok sa loob ng kusina si Kyle at tiningnan yon. Nangislap ang mga mata nito habang nakatingin sa karne. Lumingon sa akin with malicious smile. Huwag mo nang pansinin ito, mahal. Ako nang bahala. Nito. Bago pa ako makapagtanong ay nakaalis na siya. Bumuntong hininga ako. Dumating ang tanghali ay dumating ang mga magulang ni Kyle. Nakita ko na rin ang tatay nito. Kahawig nga ni Kyle pero
In maybe worse looks kasi mabilog ang ama nito. "Kumain ka na ba?" tanong sa akin ng nanay niya. Matipid akong ngumiti. Nakakahiyang kausapin sila nang wala ang boyfriend ko. Baka may masabi akong hindi maganda. Opo. Kayo po. Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo?" Alok ko dahil kanina ay nakita ko si Tito na may dalang karne. Siguro'y malayo ang katayan dito kaya inuuwi na lang nila. Umiling sila sa akin at sila na raw ang bahala. Kaya nung kakain na kami ay napalatda ako nang makita ang mga sariwang karne ang nakahain. Marahan akong umupo at naguguluhang tumingin kay Kayla. Nakangiti at parang gusto ng sunggaban ng karne. Wala akong imik at pinanood lang sila. Nakakasuka silang panooring kumakain ng karneng hilaw. Lalo na't umaamoy ang napakalansang dugo na nanggagaling pa sa karne. Para silang mababangis na hayop, Kuya Bari. Tumutulo pa ang dugo sa bibig nila. Hindi ko alam kung paano ako nakatagal pero nang ma-realize siguro ni Kyle na hindi ako kumakain ay tumigil ito. Ngumiti siya sa akin at puno ng dugo ang bibig at ngipin niya. Kasabay ng pagtulo ng tagaktak na pawis. "Bakit hindi ka kumakain, mahal? Kumain ka." Pag-aya niya sa akin. Pero imbis na maengganyo ako, ay kinilabutan lamang ako. Maraming beses akong lumunok ng laway bago umiling. Nagmamadali akong nagpaalam sa kanila at tumakbo paalis. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko, pero tumakbo lang ako palayo. Isinisigaw ng isang bahagi ng utak kong mali na nagpunta pa ako rito. Mali na sumama ako sa kanya. Hanggang sa nabunggo ako sa isang matigas na bagay na ikinatili ko. Maraming boses akong narinig na nagpapakalma sa akin. Doon lamang ako nakabalik sa realidad. Hawak po ako sa magkabilang balikat ni Aaron. Nag-aalala ang mga matang nakatingin sa akin. Samantalang ang iba ay nakaikot sa tabi ko. "Anong nangyayari sa'yo?" Punong pag-aalalang tanong niya. Lumunok ako tinignan ng paligid kung nasaan kami. Nasa gubat na pala kami nang hindi ko man lang namalayan. Bigla kong naalala yung kagabi o panaginip ko. May mga pares ng pulang mata ang nakatingin sa akin galing dito. Isinad ko sa kanila ang nangyari sa bahay ng boyfriend ko. Nandidiri at hindi rin makapaniwala ang mga itsura nila sa sinabi ko. "Hindi ba stick?" sabi ni Rose Ann. "Walang stick na sariwang-sariwa at malapot pa ang dugo, Rose," sabi ko. Dumaing na natatakot na rin daw ang ibang kasama namin. Tiningnan ko sila ng mabuti. 5 sila kanina. Bakit 4 na lang ngayon? Tinanong ko kung nasaan ang isa nilang kasama pero bumagsak lamang ang balikat nila. Si Aaron ang sumagot sa akin. Sabi niya ay bigla na lang daw nawala si Wina. Kaninang umaga pa raw iyon umalis pero hanggang ngayon wala pa. Pero naiwan ng mga gamit. Kaya namin siya hinahanap. Balak na rin naming umalis ngayong araw para i-report sa pulis ang pagkawala niya. Tsaka isa pa, iba kasi ang pakiramdam namin dito eh. Sasama rin kami ni May. Para kasing ewan yung mga tao dito. Natatakot na ako. Wika naman ni Rose. Naiintindihan ko kayo. Kahit ako rin naman ay gusto nang umuwi. Sabi ko, sabay hinga ng malalim. Maya-maya ay biglang may ideya na pumasok sa isip ko. Ganito na lang.
Sasama ako sa inyo paluwas. Gusto ko na rin namang umuwi eh. Pero magpapaalam muna ako sa boyfriend ko. Pagkatapos ay magkita-kita na lang tayo ngayon. Gusto nyo? Alok ko sa kanila. Lahat sila ay nag-agree. Inabot na nga kami ng dilim habang naglalakad pabalik sa baryo at napag-usapan na namin ang mga gagawin. Pero lahat kami ay napatigil nang makita ang grupo ng mga nasa baryo. Nakatayo sila sa gitna ng daanan. Nakahubad sila't nakatingin sa buwan. Tumigil kami sa paglalakad. Naglalangis ang katawan nila. Isiningkit ko ang mga mata ko para makita sila ng mabuti. At kung tama po ba ang pagkakakita ko'y naglalaway po sila. Nag-iiba rin ang itsura nila. Ang makinis na balat ay unti-unting naging kulubot. Ang mga kuko nila ay naging mahaba at ang mga ngipin nila ay naging pangil. Napasinghap ako nang magbago ang itsura nila na nagiging aswang. Ilang segundo yatang tumigil sa pagtibok ang puso ko dahil sa nakita ko. Sinenyasan ko sila upang yumuko at makapagtago sa matataas na damo. Anong? Mga aswang? Gimbal na wika ni Rose. Mabilis kaming lumingon sa kanya para takpan ang bibig niya. Punong-puno ng luha ang mukha niya. Lumapit sa kanya si Aaron at si May para pakalmahin siya. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa taong bayan pero laking gulat ko nang nakatingin na sila sa pwesto ng pinagtataguan namin. Biglang nahati ang malaking grupo sa dalawa. Naglakad papunta sa harapan. Nag-init ang magkabilang mata ko nang makilala ang figurang iyon. Ayoko ng ideyang pumapasok sa isip ko. Wala ring saplot at nababalot sa langis ang katawan. Wala ng buhay ang mga mata niya katulad ng mga taga rito. Nakarinig ako ng parang may nabasag. Pero mula sa loob, ang puso ko. Unti-unting nag-crack, malapit nang mabasag. Huwag mo namang patunayang mali ako. Pipi kong hiling sa sarili. Mahal, lumabas ka na. Magse-celebrate na tayo ng piyesta. Marahas nitong pag-aaya sa akin. Marahan akong umiiling. Naguunahang pumatak ang mga luha ko. Maya-maya ay may kamay na humawak sa akin. Si Rose. Pinapangako ko sa iyong magiging madali ang pagkamatay mo. Sigaw pa niya na nagdala ng takot sa dibdib ko. Akala ko ay mamamatay na kami ng gabing yon. Akala ko'y katapusan ko na, lalo na't nawalan na ako ng lakas dahil kay Kyle. Mabuti na lamang po Kuya Barry ay nasa matinong isip pa si Aaron kahit na natatakot na siya. Hinila niya po kaming apat patakbo. Maya-maya pa'y may sumigaw ng napakalakas sa likuran namin. Ang sabi nito'y mamamatay kayo dito. Mabilis kaming tumakbo papunta sa kung saan. Ang gusto lang namin ay makalayo para hindi maging lechon sa selebrasyon nila. Sunod-sunod na yapak na naririnig namin sa likod kasama na ang mga alulong. Tawanan na para sa kanila yata'y isa lamang laro ang lahat. Akala mo'y lalabas sa ribcage ko ang puso ko. Nakahawak ako sa kamay ni Rose upang hindi siya maiwan pero bigla na lang itong natisod kaya pati ako ay nadamay. Gulat akong napalingon sa kanya. Mariin kong hinawakan ng kamay niya pero bago ko pa siya maakay na tumayo ay may tumalong aswang sa likuran niya. Napabitaw ako sa kanya at napaatras. Mas lalo lamang lumakas ang hagulgol ni Rose nang bumaon sa likuran nito ang kuko ng aswang. Napasigaw ako nang walang ano-anong sinabunutan ng aswang si Rose at kinagatang liig nito.
Kitang-kita ko po ang pagsirit ng masaganang dugo mula sa sugat nito. Ang isang aswang ay naging dalawa hanggang sa mapuno na ang katawan nito. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ko. Tumayo ako at walang lingong-lingong tumakbo palayo. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Kyle pero hindi ako lumingon. Bagkus ay mas bumilis lang ang pagtakbo ko. "Bilisan nyo! Kailangan nating makatakas!" Sigaw ni Aaron nang hindi lumilingon sa amin. Panay kami hagulgol habang tumatakbo. Kamuntik-muntikan na rin akong madapa pero mabilis ding nakatayo. Bumilis ang takbo ko nang marinig ang lagaslas ng tubig. May pwede kaming pagtaguan. Takbo lamang kami ng takbo hanggang makarating kami sa isang ilog. Walang pag-aatubiling lumusong ang mga kasama ko kaya kahit hindi ako marunong lumangoy ay lumusong na rin ako. Hindi namin nalintana ang malamig na temperatura ng tubig. Ang mahalagay makalabas kami't makatakas sa lugar na to. Nang nasa gitna na kami ng tubig, ay lumingon ako sa kabilang pampang. Nakatayo sa gilid ang mga aswang at galit ang matang nakasunod sa amin. Ibig sabihin ay hindi sila nakakatawid sa tubig. Ligtas na ba kami? Pabalik-balik at hindi malaman ang gagawin ng mga aswang. Para silang mga paslit na hindi napagbigyan ng gusto. Napalunok na lamang ako at nagpatuloy sa paglangoy. Malakas na umalulong ang mga aswang nang makarating kami sa kabilang side ng ilog. Galit na galit pa rin ang mga mata nila. Nagtama ang paningin namin ni Kyle. Ilang segundo rin, Kuya Barry. Alam ko pong iyon na ang huling beses ng pagkikita namin. Durog na durog po ang puso ko habang tumatakbo papalayo. Hindi ko inakalang ang unang lalaking minahal ko't pinagkatiwalaan ay magagawa akong saktan. Ang daming what ifs na pumapasok sa isip ko. Paano na lamang kung hindi ako tumakbo paalis nung tanghali? Baka nakatay rin nila ako katulad ni Rose. Naging handa pa para sa kanilang piyesta. Tumigil lamang kami sa pagtakbo. Nang makarating kami sa bayan, takang-taka ang mga taong nakatingin sa amin. Tinanong nila kung saan kami nanggaling at nang malamang sa baryo ng mga aswang ay nagulat silang nakalabas pa kami ng buhay. Dahil taon-taon daw ay umuuwi ang mga aswang na galing Maynila na may kasamang mga dayo na siyang ang ginagawang handa sa kanilang piyesta. At pinagbabawal daw talaga ang pagpunta sa lugar na yon dahil magaling mang-engganyo ang mga taga doon. Napagtanto naming ang sinasabi kong karne ay hindi galing sa hayop kundi sa tao. Kaya nawawala si Wina ay dahil ginawa na nilang pananghalian. Pagkatapos naming magpalipas doon ng gabi, tumuloy kami sa police station para magsumbong. Wala na kaming ideya kung napuntahan ba nila o hindi ang baryo dahil pagkatapos naming mag-report ay bumalik na rin kami sa kanya-kanya naming probinsya. Lalo na ako. Ayoko na ulit bumalik ng Capiz dahil sa alaalang iyon. Hanggang ngayon po kasi, Kuya Barry, sariwa pa rin sa akin ang lahat. Sa gabi po ay dinadalaw pa rin ako ng bangungot na yon. Nagkaroon po ako ng trust issue sa lahat ng bagay dahil doon. Hindi na po ako nagpupunta sa mga piyesta sa probinsya, lalo na kung wala akong kakilala. Hindi na rin po ako kumakain ng karne dahil sa tuwing nakakakita ako noon ay bumabalik sa akin ang pagpatay nila kay Wina at kay Rose. Kaya sa mga kabataan natin dyan, huwag sana kayong maniwala agad sa mabulaklak na salita at mga kilos ng mga lalaki. Dahil hindi nyo alam, baka nilalansilang nila kayo. Sabi nga po nila, kulay green man ang pakwan sa labas, ay kulay pula naman ang sa loob nito.
Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili mo. Salamat din sa mga nakinig at hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kasundo, Mary Ann.